Inyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad ang isang talinhaga. Tingnan ninyo ang puno ng igos at ibang punong kahoy. Kapag nagdadahon na ito, alam ninyong malapit na ang tag-araw. Gayon din naman, kapag nakita ninyong nangyayari na ang mga ito, malalaman ninyong malapit na maghari ang Diyos. Tandaan ninyo, magaganap ang lahat ng ito bago mamatay ang lahat ng taong nabubuhay sa ngayon. Mawawala ang langit at ang lupa, ngunit ang mga salita ko'y hindi magkakabula. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat at pagnilayan ang homilya. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin sa lahat ng mga nasa barangay na nakakapakinig ng ating banal na misa, sa lahat ng mga nasa tahanan at nagsisimba via online, sa lahat ng mga nasa abroad. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Kasama kayo sa aming pagdiriwang ng banal na misa dito sa ating parokya. Paksa na naman tungkol sa katapusan ang tinutukoy ni Jesus sa ating ebanghelyo. Nauumay na po ba kayo? Araw-araw na lang tungkol sa katapusan ang ating pinagninilayan. Pero alam nyo, no, maganda rin ito, yung paulit-ulit. No? Ewan ko na lang kung hindi pa tayo magtanda. Di ba? Yung mga mananay dito, alam ko, paulit-ulit din kayong mangaral. No? Yun at yun din naman ang sinasabi ninyo. Bakit? Kasi hanggat hindi tumitimo, hindi naman tayo tumitigil. Hindi po ba? Kaya ito siguro yung gusto ni Jesus sa atin. Yung talagang matanim sa atin ang aral na kanyang gustong patungkulan. Sa pagkakataong ito, ginamit ni Jesus ang talinhaga ng puno ng igos para ipaliwanag ang katapusan. Sabihin nyo nga po, puno ng igos. Madalas pong gamitin ito ni Jesus na halimbawa. Kung matatandaan natin, may isa pang talinhaga tungkol sa puno ng igos. Ano ito? Yung walang bunga ang puno, pero gusto niyang putulin. Di ba? May kwentong ganyan. Puno ng igos pa rin ang kanyang ginamit. Ibig sabihin, walang kwenta ang puno kapag walang bunga. Nakasisikip lang ito sa lupain, kaya dapat putulin. Ngayon naman, ang sabi ni Jesus sa talinhaga, tingnan ninyo ang puno ng igos at ibang punong kahoy. Kapag nagdadahon na ito, alam ninyong malapit na ang tag-araw. Anong pinapatungkulan ni Jesus? Sa atin kasi, wala naman tayong taglamig. Di po ba? No? Pero sa kanila, sa ibang bansa, kapag nagtaglamig, may dahon ba o wala ang puno? Wala. Kung kailan magdadahon, kung kailan sisibol, saka malapit ang tag-araw. Ang pagdadahon ng isang puno o puno ng igos ay nakadepende sa panahon. May panahon ng taglagas, may panahon ng tagsibol. Parang buhay ng tao, may panahon ng taglagas at may panahon ng tagsibol. Nasaan po kayo ngayon sa buhay nyo? Taglagas o tagsibol?
Kanya-kanya yan, no? Kanya-kanya. Kapag tayo ay nahihirapan, sinusubok o nagkakasakit, ito yung panahon ng taglagas. Di ba? Nalagas ang hanap buhay, kaya naghirap. Oh. May 13th month pay na po ba kayo? Wala. Kasi wala naman trabaho no? O, ba't nag-iintay ng 13th month? Di ba? O, kapag nalagas ang pera, anong mangyayari? Taghirap. Di ba? Nalagas ang magagandang bagay sa buhay, anong mangyayari? Namumroblema. Nalagas ang kalusugan, anong mangyayari? May sakit. Sadyang ang buhay, pana-panahon. Sabi nga, weather lang yan. Talaga naman. Pero, dumadating din ang panahon ng tagsibol. Hindi naman lagi taglagas. No? Sumisibol ang pag-asa kapag nalulutas ang problema. Sumisibol ang sigla kapag gumagaling ang sakit. Sumisibol ang pagkakataon kapag magagandang bagay ang nangyayari. Di ba? Nagkakaroon tayo ng pag-asa, meron tayong ulit second chance kapag magaganda ang nangyayari. Talagang ang panahon, minsan taglagas, minsan tagsibol. Kaya magandang tignan, nasan ako sa panahon ngayon? Taglagas ba o tagsibol? Father, tinatanim pa lang ako. Ay naku. Anong petsa na po? Pagtatanim pa rin. Ngunit ang paalala ni Jesus sa mga pagkakataong papalit-palit ang panahon, sabi niya, mawawala ang langit at ang lupa, ngunit ang salita ko ay hindi magkakabula. Ibig sabihin, magpalit man ng panahon, malagas man ang mga dahon o sumibol muli ang mga usbong, ang mga salita ni Jesus ay hindi mawawala, hindi magkakabula. Ito ang hindi mawawala kailanman. Ang mga salita ng Diyos, ang aral na Kanyang itinuturo, kailanman hindi magbabago. Kung kaya't tayo ay inaanyayahan ni Jesus na sa panahon ng taglagas, salita ng Diyos ang panghawakan. Ganon din, sa panahon ng tagsibol, salita ng Diyos nawa ang umusbong. Dahil anuman ang panahon, ang salita ng Diyos ay hindi magbabago. Ngunit ang nakakalungkot, madalas sa atin, kung kailan lang taglagas, saka nagsisimba. Kung kailan lang naman yung iba, tagsibol, kung kailan lang masaya, saka nagsisimba. Pag taghirap, nako, hindi mo makita sa simbahan. Nasaan? Ayun, gumagawa ng paraan. Pero ang pinaka nakakalungkot, sa taglagas at tagsibol, hindi mo nakitang nagdasal. Kailan mo na lang makikita? Pagpatay na. Ganyan tayo di ba? Kailan na lang papasok sa simbahan? Kapag nasa kabaong na. Kapag magpapabless na. Kapag may sakit na. Hindi pwedeng ganun. Dahil ang lahat ng meron tayo sa mundo, mawawala. Ang tanging matitira, ang salita ng Diyos. Kaya ang salita ng Diyos, ang ating dapat pinanghahawakan sa buhay. Taghirap man o tagyaman, taglagas o tagsibol, sa sakit man o sa kalusugan, salita ng Diyos dapat ang ating hawakan. Mga kapatid, magbabago o maglalaho ang mundo. Magpapalit-palit man ang panahon, ngunit ang salita ng Diyos ay mananatiling bago. At kahit kailanman, hindi maglalaho at hindi magbabago. Amen? Amen.